Pangga, Energy FM. Pangga! We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo! Perfect! Energy, ayan. So refreshing. Maligayang pakikinig po sa lahat na nakaantabay sa atin sa saan man dako ng kapuluan. Hello po sa inyo lahat. Teka nga. Nayakapin Na-LSS ka ba? Pagtulog. Alam mo, ako talaga lagi ako na-LSS. Di ko alam bakit. Di ko alam, Brad, kung bakit ako na-LSS. Di ko naman talaga sinadya yun. Ano ka ba? Lasing ka ba o addict ka? Lasing, hindi ko nga alam. Basta hello sa inyo, ha. Hello po sa mga nakaantabay sa ibaing dagat. Yung mga sa Taiwan. Hello po, nandiyan yung boss namin ngayon. Oo nga, andyan si Ma'am Becca, sa Taiwan. Yung mga Taipei. Sir Manchester, maligayang pagkikinig sa'yo. Yung mga nagte-text po sa akin sa cellphone ko, hindi ko siya magamit kasi ginagamit siya pang live na yun. Yan. Si John Carillo nakaantabay. Hello to Jennifer Calma, Rowena Joy Green, Donna Salvador, at Nenette Orsino. Mga nakaantabay sa ating maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Kamusta from Ating Lenes? Maligayang pakikinig. Ilang naman. Mamaya na iba mga Panggahan. Ang daming kaya Chico, ang daming... anong ginagawa mo? Kumakanta. Bakit? Parang may tumutusok sa ano mo. Ganun yun, di ba? Yung kailangan may paghagod na ganun. Paano? Yayakapin. Ganon. Sa pagtulog. Ganon. Pinilit. Hoy, i-follow nyo ako sa Twitter ha and Instagram at Kuya Chico 1067. Yeah. K. Ano? Yung mga Pangga, yung nagtatanong po sa amin bakit walang streaming. Nag-update po yung database, yung computer ngayon. So, kumbaga wala kang magawa pag nag-update ang computer. Di mo pwedeng patayin. Di mo pwedeng i-cancel. Kasi babalik din siya. So, there's no way. So, manood na lang po kayo ng Facebook Live ko. Hanapin niyo po yung official account. Yung aking personal account, yung pang gamit ko ngayon. Yung John Gemperle, yung totoong pangalan ko. Huwag niyo na punta anong spelling. I-google niyo po yung pangalan ko, yung totoong pangalan ni Papa Jack. So makikita niyo po ako sa Google. At yung naka-blue check po, yung po yung official fan page ko. Ganun na lang kasimple. Okay. We have a caller kaya Chico, all the way from Layo, Tagigo, lapit, kabilang baryo lang ito, Brad. Kala ko baka layo ka talaga. Si Reagan. Kuya Reagan, magandang gabi. Hello, magandang gabi po, Papa Jackson. Kaya Chico. Si Reagan. Batiin mo si Chico nandito, huy. Batiin mo rin ako. Magandang gabi, Kuya Chico. Ayan, magandang gabi. 28 years old ka, taga-Tagig. Yes po. Anong pinagkakabalan sa buhay ni Reagan? Isa po akong security guard. Yan, magiting na security guard na mabuhay ang lahat ng mga SG. Ilang inches ang batuta mo? Yan. Hello po. Ilang inches ang batuta mo, hindi ka namin titigilan kanti mo sinasagot yan. 6 po, Papa Jackson. 6. Ano ba yung average ba yan? Standard ba? Standard. Iba, may isa namang sukat ng mga batuta. Hindi ko siguro alam. naman. Hindi. Iba eh. Merong batuta na parang baril. Yung may hawakang dalawa yung hawakan. Yata, Hindi ko alam eh. Ano ba tawag dyan? Meron, alam mo ba anong English ng batuta? Ano? Nightstick. Night? As in night na K-N-I? Hindi ko alam, basta or yun. night na gabi? Ang akala ko nga, ang English ng batuta ay batuts eh. Nightstick talaga, batuta. Pero ngayon, iba na ang gamit ng mga security guard. Ano nang gamit? Drumstick na, pangkalaki ng bag. Oo nga, drumstick pang tusok ng bag. Pangtusok ng bag. Kung merong buko juice dun sa laman sa bag ko, tapos natusok mo, bayaran mo ha? Diba? Nabasa pa yung mga gamit ko doon? Diba? Tusok kayo ng tusok? Akala ko ba binabati? Kasi tinutusok nila eh. Marami ka nang natusok, Reagan? Hello, Kuya Chico. Marami ka nang natusok na mga bag. Hindi, itanong mo ko anong duty Konti niya. pa lang. Ano ba ang binabantayan mo? Roving guard. Parking po, parking. Parking! Walang ganang tinutusok. Wala kang tinutusok. Wala masyado. Wala kang ginagawa. Sa saludo ka lang sa mga Sir! Pero Brad, yan yung marami ang dilihensya. Pwede, Papa Jackson. Madami. Paano? Siyempre, i-assess mo yung kasi, di ba, alam mo, gawain na pinagbigay ng tip eh. Ay, oo, totoo yan. Yung mga tipong, minsan hindi ko remind din, bakit ka ina-assist? Alam mo na mag-drive.
Oo nga eh. Alam mo ako ganyan, no? Minsan, sige, no? Okay na lang din pagka mga good mood ako. Pag bad mood ako, tabi! Kaya kong mag-drive, natuto ako mag-park! Alam ko yung pag-gitna dun sa may gilid ng ng guhit! Hindi mo okay lang, humaharang ka sa view ko! Ang sungit. Ganun, pagka may migraine lang ako pagka ganun. Hindi, alam mo, malaking tulong rin. Imagine mo kung meron isang daang sasakyan na bibigyan tag 5 piso. Oo naman. Pero mo magkano yun? May 500 diba? na rin yan. Oo, hanep. To si Reagan. Manlibre ka nga ako, Reagan? Mamadalaw ka nga rito minsan. Sige po kay Chico, minsan. Parking, no? Oo nga. Saan ba yung parking? Parang makapark naman ako dyan. Sa puso mo. Si Reagan ba may An-an. Hindi yun. Meron. Hindi naman talaga itatanong ko, pero sinabi mo meron. Saan ang an-an? Alin po kay Chico? Saan ang an-an? Sa likod. Sa likod ang an-an. Gumagamit ka ba ng up-up solution? Ay, hindi. Ano ba yung up-up solution? Salicylic acid. Masakit yun eh. Mahapdi ba yun? Kasi acid nga eh. Sa bagay, no? Oo nga, masakit. At saka di mo naman malalagyan sa likod eh. Ang hirap naman kaya. Maabot yung likod, no? Oo. Naka-duty ka ngayon? Yes po. Yan ang nga sinasabi, no? Buti wala pang hindi ka pa kailangan. Ay, hindi pa. Dito ko sa namin, kay Chico, sa barracks. Barracks, yan sa barracks, no? Oo. Kumusta ang buhay pag-ibig ni Reagan? Meron po akong asawa kay Chico at may 2 na po akong anak. Ilang taon na mga anak? Isa pong 11 tsaka isang 2 years old. Layo ng pagitan na, 9 na taon ha? Parehong nanay? Parehong nanay po. Parehong nanay. Pareho. Tungkol ba doon ang pagkikwentuhan natin, kuya? Opo, kay Chico eh. Di, sige. Ano bang meron? Anong kwento? Parang na po kasi yung namin, hindi na po tulad ng dati yung pagsasama namin. Kasi before po nagkaroon po ng issue sa akin, kay Chico. Issue? Anong issue? Ng babae ka, no? Yan! Nako! Yan ang ganyan si Reagan! Talaga nga, totoo yan, Reagan. Parang ganun po kay Chico. Yeah. Hindi parang ganun, yun na talaga yun. Kasi parang kasi. Talaga. Parang gago. So nagkaroon ng issue ganun. So ending naghiwalay kayo, ganun? Parang almost mga a month, 2 months po, parang wala talaga kami. Hindi ako kinakausap. Teka, kasal ba kayo? Ay, hindi po. Okay. Sige. Okay. Tapos? Ganun po yung kasi namin dati, Papa Jackson, iba na. Yung katulad nung sa oras, yung pag-uwi mo sa galing kang trabaho, yung ka na ng ibang oras, iba na yung, hindi naman yung approach, Papa Jackson. Dating ko na sa sarili ko, parang ganun na. Kailan ka nahuli? Last year po, Papa Jackson. Ano yung nahuli sa'yo pag-usapan natin? Ano yung nahuli sa'yo? Na isa text po. Okay. Nahuli ka lang may ka-text o talagang nahuli ka may babae? Nahuli na ako sa text at ganun po yung niya, hanggang sa makausap niya na. Gaano katagal kayo nung chicks mo? Almost 2 weeks lang po yung Papa Jackson. Okay. Pero siyempre hindi ako maniniwalang first time mo yun. Hindi, first time ko po talaga yan. Sabi ko nga, hindi ako maniniwala. Maliwanag ko naman sinabi sa'yo, di ba? That's what you lose kay Chico. Kapag when you cheat on someone, you lose the credibility to tell the truth. Oo, yung parang ang hirap ka ng paniwalaan, no? Diba? Basta yun eh. Diba? Lahat ng gagawin mo will be subject to interrogation. Laging lahat ganun. na. Okay, tapos ayun po yung nangyari, simula po nangyari nun yung... So nakausap niya babae? Nakausap po niya. Opo. Hindi ko na alam kung anong pinag-usapan niya na. Pero marami po siyang alam na lahat. May nangyari sa inyo ng girl? Meron po, Papa Jackson. Anyways, nakalipas na ito, nag-sorry ka, I'm sure, di ba, napatawad ka niya, kaya lang syempre in trust, you have to earn that. Yes po, ayun po ang namin yung issue namin yung ganun. Huwag kang magreklamo, Brad, kasi may ginawa ka eh. Alam mo, sa lahat ng mga nakaandap sa mag-asawa, kung ang wife ninyo ay nagger at kusang loob naging nagger yan, ay kampi tayo. Pero pag ang wife mo naging nagger pero ginawa mo siyang nagger, wala tayong magagawa dyan. Kasi siya mismo ayaw niyang ganyan yung pakiramdam niya eh. Kumbaga, ang masasabi mo na lang dyan, ikaw kasi. Oo. Di ba? Tapos para lang po alam niyo, yung mga babaeng nagnanag, dahil niloko sila, hindi naman nila gustong ganyan yung pakiramdam kasi hindi naman masarap sa pakiramdam, mahirap yan eh. Kaya ka naman nagbubunga kasi ang bigat sa loob, ang bigat sa dibdib, exactly. Merong issue.
Ibig sabihin nito, Brad, bit-bit pa niya yung sakit na nararamdaman niya nung mahuli ka niya. Ano ba kasi nangyayari ngayon pag umuwi ka? Hello, Papa Jackson. Ano ba nangyayari pag umuwi ka? Yung ano lang, yung iba kasi yung dati sa akin katulad pag kakain ako. Tapos saan ka dumaan, mga ganun, Papa Jackson. Eh, Brad, tsagayin mo sagutin. Sinasagot ko, kaya lang... Huwag ka magreklamo. Araw-araw, Papa Jackson, ganun ang inaano. So ibig sabihin, nagiging issue sa'yo yung pagtatanong niya, ganyan, yung naiirita ka na, ganyan. Opo, mga ganun, kahit sa pagtulog po. Brad, wala kang karapatan magreklamo. Wala ka... Ikaw gumawa niyan eh. Diba? Tagayin mo yan. Ang buong katotohanan kay Chico, ito makakarelate yung mga babae. Pag niloko mo babae at nahuli yan, at nahuli ka niyan, papatawarin ka niyan. Pero wag mong asahan na makakalimutan yan. Hindi sila makalimot. Sabi ko nga, 10 taon, 15 taon, 20 taon na lumipas, naalala nila yan. May mga babae lang na they choose not to bring it up anymore. Correct. But it doesn't mean nakalimutan nila. At they will always connect that sa lahat ng kasalanan mo. At sabi ko, halimbawa, na babae lalaki kay Chico. Tapos, nakalipas na maraming 5 taon na. Okay. Ngayon, sinabihan ka nung asawa, yung babae, yung wife. Ay, mister ko, mamaya, kunin mo yung mga sinampay, baka maulanan. Hindi mo nakuha. Pag hindi mo nakuha, pag inaway ka ng misis mo, kadugtong yon. Hindi mo kaya sinampay? Hindi mo kinuha? Di ba pinili ko sa'yo? Hayop ka, naalala ko na naman 5 years ago. Kadugtong yan. Kahit wala namang kinalaman. Kasi laging nandyan yan eh. Ganun. Oo. Ay. Mga babae tawan-tawa. Tama. Si Papa, di wala na. O di pa paano na ngayon? Ay, sabi ko na sabi. Lagi nang ganyan kaso naiinis na to si Regan. Hindi pwede, wala kang karapatan. Naiinis na siya. Hindi mo ginawa, hindi siya ganyan. Ganun kasimple yun. Di ba kung hindi mo ginawa, kung hindi mo siya niloko, hindi kanya pag-iigpitan. Totoo. Ano Brad, masarap makipag-away kung hindi ka mali. Teka lang, ba't ka ba tumatawa, Regan? Ano po? Ba't ka tumatawa? Hindi po tumatawa. Tumatawa ka. Asang pigiin ka namin. Oo. Huwag mo na akong tangahin. Marami na ako nakakausap na tanga. Baka isa ka na doon. Ba't ka tumatawa? Hindi po tatawa. Hindi, ba't ka tumatawa? Share mo sa amin. Para matawa kami. Dali. Baka matawa din kami. Hello? Hoy, Hey. anong ginagawa mong iba? Wala Sabihin mo po. Hindi, meron. Sabi ko siya, huwag mo akong tangahin eh. Wala po. Wala, hindi mo pwedeng sabing wala, meron kang ginagawa. Hindi, nangamoy kasi dito sa Hindi. barracks. May umutot. Sino umutot? Sino ba kasama mo dyan? Yung kasama ko po isa. O di, dalawa lang kayo. Dalawa lang. So sino, malamang natawa, ikaw yung umutot kasi di ba? Kung sino yung natatawa, siya yung umutot eh. Ikaw yung umutot. Teka nga muna, Brad. Alright, ganito anong ginagawa mo pag nagnanag yung asawa mo sa'yo? Wala po. Wala talaga dapat. Maliban sa mag-sorry. Maglambing. Diba? Oo, tsaka huwag kang mapipik, huwag kang manawa. Anong gagawin mo? Ikaw nagloko eh. Gago ka pala eh. Tarantado ka, nagre-reklamo ka. Ikaw to nagloko. Diba? Alam mo kung gano'ng kasakit sa mismo yung ginawa mo? Diba? At saka lang ba naniniwala yan na first time mo na siyang gaguhin? Hindi mo naniniwala yan. Meron pa yan. Kung binabantayin niya yung cellphone mo, binibilang niya yung oras ng binuto na makauwi ka, di ba, chinecheck ka niya palagi kung may ginagawa ka, normal na gagawin niya, naloko siya eh. Ang reklamo ka. Ha? Hello, Papa Jackson. O, di ba? May ginagawa kang iba, kuya. Wala po. Ako, nabibuisit na ako sa mukha mo, ah. Patayin na ulo mo, Brad. Di ba? Ang sarap salaksakin ng batuta sa ngalangala, tapos ikutin, gano'n. Ididiin habang iniikot. Alam mo, feeling ko, may galit ka sa mga manloloko. Hi! Do not go there! Gusto mo pag-usapan daw? Gusto mo? Hindi! Kasi to si Regan, nagsasalita ka dyan pagkatapos sabihin, hello po. Ano? Naku ha, ikaw Regan na. Manloloko ka. Hindi natin gusto ng mga manloloko. Bakit? Ikaw ba Regan, naloko ka na? Hindi pa? Hindi pa, no? Hindi pa lang po. Naku, pag naranasan mong maloko. Brad, sinasabi ko sa'yo. Regan, Yes, Papa Jackson. tanong mo si Kechi kung naloko na. Hi! Sige, subukan mo tanongin ako, ha? Mainit ulo ko ngayon, ha? Naloko ka na, Kuya Chico. Ha? Ano? Sabi ko sa'yo, do not go there.
I told you not to go to, but you go to. Reagan. Sa'yo, bahala ka dyan. Last year yon. Ano last year? Hindi, balik tayo sa kanya. Akala ko sa akin pa rin. Well, ikaw, whole year. Whole year ka nila mo. Hello sa'yo. Hello sa'yo kung nasan ka man. Yes, hello. Ala! Yung pa Jackson nakakabatay na rito. Hoy, pinaging stretcher! Penda! Kasalanan ni Reagan to lahat eh. Reagan, kasalanan mo lahat. Ano bang gusto mo tanong sa amin? Gusto pong tanong sana kung Oy, ano pong pwede kong gawin para hindi siya mag-ganon. Wala, Brad. Iipunin mo yung tiwalang winala mo. Oo. Ganti yan, ano. I learned this from a friend. Ang tiwala ay parang ano yan, allowance yan. Okay. Pag sa umpisa ng relasyon, yung tiwala, dapat binibigay ng buo yan. Parang allowance, bibigay ng buo yung Correct. allowance. Hindi installment yan. Okay. Binibigay ng buo. May mga pagkakataon na, kumbaga, you don't deserve the trust, but still it's given to you. Ngayon, pag nasa iyo na yung tiwala ng tao nagmamahal sa'yo, nasa iyo na yung paano wawaldasin yan. Okay, Kung tama. iipunin mo ng tama, palalaguin mo yung tiwala, or wawaldasin mo. It's up to you. Correct. So, ikaw, Reagan, maliwanag mo, winaldas mo yan sa ibang paraan, sa paraan na mawawalan lubusan tiwala sa'yo. Ngayon, kung nawaldas mo yan at nawala yung tiwala sa'yo, ipunin mo yan. Wag mo siyang, you cannot impose, hindi mo pwedeng i-impose sa kanya na pagkatiwalaan mo ako lang kasi hindi mo pwede, Brad. Kasi siya man, hindi rin niya gusto yung pinagdadaanan niya na napaparaning siya na baka may ginagawa kang katarantaduhan. Paghihirapan mo uli yan. Diba? Bilang pinahirapan mo rin siya. Kung magreklamo, ba't nagreklamo ka? Hindi. Anong hindi? Dahan-dahan ka na baga, loko, ayaw ni Kuya Chico lang. Ayoko na mga ganyang nanloloko ha. Yung mga nanloloko sinusubo ko ng buo Pero hindi kasama sapatos. Hanggang dun lang sa may alak-alak. Ay, di ano yung tawag dun? Achilles heel. Bukong-bukong. 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 Uncle, sa uncle. Uncle, oo nga. Asa misis mo ngayon? Sa bahay po, Papa Jackson. Ikaw ba nahawakan na niya yung telepono mo? Alin po? Telepono mo, nahawakan na niya? Telepono ko? Oo. Matagal niya hinahawakan to. Password ng Facebook mo, alam niya lahat. Opo, alam niya lahat. Oh, yan, Brad, wala ka magagawa eh. Until such time na maging komportable siya ulit sa'yo. Tsaka, Chong, ganito yan. Aminado ka may kasalanan ka. Opo. Pag nagnanag-imbis mo, i-program mo sarili mo, yakapin mo na lang. Oo. Kasi lambing na lang kaya. Ang duty natin mga lalaki, Brad, is to make our, di ba, our partners, yung wife mo, yung girlfriend, di ba, natin, yung partner natin, to feel like they're the most beautiful person in the world. Correct. Nung nang babae ka, ang pakiramdam niya may mas maganda sa kanya. Na-insecure yan, may insecurity yan. Eh, ang babae, nang wala kang ginagawa, insecure yan mga yan. Unlike By nature. By nature, insecure sila. And that makes them beautiful. Kasi yung insecurity ng mga, nakikinig ka ba? Hindi. Tignan mo. Babalik yan natin. Para baba natin. Binaba ko, mga pangga. Madali naman kami kausap dito. Binaba natin. Kago ka, ha? Nakakausap pa na maayos, ha? Di ba? Parang timang. Diba? Pag-usapan natin kay Chico. Yung mga babae, nang wala kang ginagawang kasalanan sa kanila, nang walang kompetensya. Paranoid. Tama, may insecurity yan. Yan, maraming insecurities yan. Now, cute sila sa part na yan kasi yan yung role ng lalaki. By nature, di ba, bilang lalaki, tayo ang pupuno ng confidence nila. Correct. Doon sa kulang. Kung ano man yung feeling lang kulang sa kanila, kahit hindi naman, yan. Yung virtual kakulangan, yan. So kailangan pupunuan mo din yan ng paglalambing. Yun naman yun naman yung pupuno doon. At ito yung lupit na part. Totoo to ha, mga pangga. May mga pagkakataon, isa ba? May mga pagkakataon, ito malupit, may mga pagkakataon na yung mga babaeng may itsura, sila yung mas malaki ang insecurities. Bakit? Hindi ko maintindihan. Hindi, baka dahil sa sinabi mo, no, parang hindi nila gusto yung idea na, may itsura sila, maganda na, no. Natatakot sila sa idea na may mas maganda pa sa kanila. Oo, yan. Parang ganon, lo. Buti ka nga maganda na eh. Yung iba nga nangangamatay lang para maging maganda. Tapos na-insecure ka pa. Grabe ka naman ha. Sobra ka na dyan sa part na Kumuha ka pa isang color, Penda. Kumuha ka pa isang color. Oo nga. Ba't may mga ganyan? Pero tama naman mga kuya, no? Alam mo na.
Tsaka tama naman yun. Para bang ano na siya eh. Alam mo na dapat yan na kung nakagawa ka na ng kasalanan, trabaho mo na yan. Kailangan mo na yan trabahuin ulit, no? Na maglambing or kunin ulit yung, yung sabi nga dito ni Jean, no? Mahirap pag nawala ang tiwala. Totoo naman talaga yun. Alam mo yan. Kwento mo ka sa amin. Ganito nga. Mabilis na nakausap. Diba, ganyan. Na hindi, school. Na alam mo yun, may mga pagkakataon na may mga issue, pero syempre ang sakit-sakit sa loob, pero at the end of the day, mas pinipili mong tumawa, seryoso. At the end of the day, pinipili mong paniwalaan siya kaysa dun sa issue na kahit alam mong totoo naman talaga. Kasi mahal mo eh. Ang pag-ibig kita nga. Ang pag-ibig kita nga, buti na lang. Ang hirap tanggapin at nagpakatanga ako. Pero nangyari. Kasi kala ko, siya na yung tamang tao eh. Pero akala ko lang pala yun. Ginawa ko lang naman ang lahat eh. At sabi nila pag nagmamahal ka, dapat daw walang hinihinging kapalit. Hindi pwede, nangihingi ako ng kapalit. Kaya masasabi ko talaga. Ay nako, may kulay tayo. Panibagong caller from Las Piñas, si Lala. Lala, magandang gabi Lala. Magandang gabi po, Chico at saka Papa Jackson. Si Lala, napakaganda ng tinig ni Ate Lala. Si Ate Lala ay 41 anyos po, tama po? Opo. Ayan, parang masiyahin po ba kayo sa buhay? Medyo po. Ayan. Ayan, no? Ano po ang kulay ng ihi sa umaga? Doon ba yung nakikita? Opo, pakisakot po. Ano po ba? Yellow. Hindi po, dilaw po, pero ano po, saan po nakakategorya yan? Sobrang dilaw, manilaw-nilaw, hindi masyadong dilaw, o mapusyaw? Katamtaman lang po. Katamtaman. Wala po sa option po. Okay. Ilang unan po ang gamit pag natutulog sa gabi? Ayan po, tama po yan. Ay, hindi ko po matandaan eh. Ha, hindi po yung, nung natulog po kayo, nung kagabi, ilang unan po ang gamit? Dalawa magkapatong, isa nasa uluhan, isa nasa paa, isa nakasuksok sa Marami singit. po kasi, pinsan nalalaglag. Oo, talaga nga, no, nalalaglag nga talaga. Oo nga, no. Sige, kailan ho ang huling kain? Kanina lang po bandang mga 9. Pag dumi mo po ba, buo? O... O durog. Bakit ba ganyan yung tanong? Si Lala, Las Piñas, Las Piñas, 41 years old. Anong trabaho sa buhay? Kakatapos ko lang po mag-caregiver. Pero dito na po ako ngayon sa parents ko. Saan ka ba nag-caregiver? Sa Australia po. Ooh, fulfilled. Mate? Mate. Australia. O yun lang, sa Kookaburra. ko na sa Australia ngayon. You know what? I wanna see the real kookaburra. Kookaburra. Yeah, kookaburra, the bird from Australia. Yeah. Because, I've seen so many birds before. And if I could see a single bird, what a joy. But, this specific bird, kookaburra. Peacock, saka fighting cock. Nakakita ka na Ate Lala ng kookaburra? Opo. Talaga? Ano ba yung cute ba yun? Pwede na. Pwede na rin, kookaburra. Kookaburra. Sige. Australia. Nakakita ka ng kangaroo. Siguro Opo, naman. minsan po sa mga daan. Pakalat-kalat kaya sila. Koala bear. Ayun po, nakakita na rin. Kumakain silang eucalyptus. Opo, yan po yung talagang food nila. Nakakita ka na ng didgeridoo. Ano? Didgeridoo. Ano yun? Meron sa bahay. Ano yun? Ano yan? Ethnic trumpet ng mga taga... Akala ko hayop din yan. ng mga aboriginals. Meron ng collection sa bahay. Australia. Sige, pag napunta kami Australia, Ate Lala, ha? Hahayan ka namin. Outback halos yan. Yan yung kuya ko ngayon. Yung kuya kong busita sa akin kasi ilang beses siya nagpunta ng Pilipinas para sanduin ako pumunta ron. Si Kuya Jan. Si Kuya Jan. Galit na. Bakit hindi... Bakit ano? Hindi ka the second, ganun? The second ako, the second. The second. Kasi, kaya lang hindi ko na nirehistro. Kasi mag-iiba ko na maraming dokumento sa buhay. Ayun lang.
Yun lamang. Sige, Ate Lala, ano po ang pagkikwentuhan natin? Kasi po, nung 2008, kung sa doktor, na-depress ako, kung sa, nakulam po ako. Naku, okay. Doon pa tayo sa doktor ha, huwag muna Sa doktor, Kasi, kaya ko po kinonekta yun sa, yung first na tag dito, ng gamot sa akin. Ang tinuro kasi, yung tatay nung anak ko na yun daw may gawa. Nung dati hindi ako naniniwala. Pero nung pagbalik ko ngayong galing ang Australia, nagpatingin uli ako pero sabay din po yun. Ano po ba nararamdaman nyo nun? Naloka po. Tapos naloka? Po? Naloka po? Paano po naloka? Oh, iba po yung mga artista mo naloloka eh. Para, yung yung para siyang hinangin na nawala sa sarili, gano'n? Opo. Hindi, wait, ganito. Pero ano mong sabi ng doktor? Wait lang, may tanong po ako. Opo. Kapag ba naloka ka, alam mo naloka ka? Aware ka ba? Ay, hindi po. Ganon. Opo. Hindi yung iba. Para, kasi sila kakaloka, gano'n. Subukan na kayo, no? Gano'n. Uy, ulam ka na ba? Anyway. Gano'n, di ba? Aware sila. Yung Okay. iba ha, yung iba. Okay. Naging aware lang po ako nung na-treat na po ako. Alright. Ayun. Tapos, yung kalahati ko po, yung right, basta yung right ko po, hindi po siya nakakalakad. Hanggang ngayon po? Ngayon nga naulit nga yun uli. Kasi nung hindi ako nagpaalam sa kanya na aalis ako, walang problema na nangyari sa akin. Ngayon uli na supposed to be babalik ako, sumakit na naman uli po yung Okay, right wait ko. lang po. Ang pinagbibintangan niyo po ay yung tatay ng anak niyo? Hindi naman sa pinagbibintangan kasi nung una nga hindi ako maniwala kasi yun ang Wait lang po. Wait lang. Ma'am, magkaaway ba kayo o hiwalay na kayo tatay ng anak mo? magkahiwalay po. Okay. Gaano katagal na po kayong hiwalay? Since nung bale 19 siguro mga 18 po. 18 years na? Apo. Okay. Ilan po anak nyo? Isa lang po. Isa lang. Sa loob ng 18 years, mami, nag-uusap ba kayo o hindi? Merong nag-uusap na tapos naputol nung grade 6 na yung So ibig sabihin po, he's got nothing to do with your everyday life? Nung nag-grade 6 na stop na. May kumbaga po, you are not involved, di ba, sa buhay ng bawat isa? Hindi kayo kumbaga, yung everyday lives ninyong parehas, kayong dalawa yung ex mo, yung tatay ng anak mo, kumbaga hindi naman siya intertwined. I mean, kumbaga, hiwalay na kayo, you don't talk, no business in between, nothing. Ang tanging connection nyo ay magulang kayo ng isang bata, tama ba? Opo. Okay, so why did you come up with the conclusion na siya yung may gawa? Kasi nga po, nung nagpaalam po ako ngayon uli, nagkaroon na naman ng diferensya yung ko. Tapos Yung ano po, yung ano niyo po? Yung Paa, yung paa po, hindi na naman ako makalakad, tapos pinatherapy ko para makalakad uli ako. Alright, mami, ganito, bago tayo tumuloy, let me tell you what's our premise on this conversation. Okay, whatever happens, I will not believe sa mga kulam-kulam. Para po alam niyo pupuntahan natin. Alright? Maniwala ko, kahit may tumulto sa harap ko, I will not believe na yung multo. Period. Diyan tayo mag-uusap. And believe me, nakakita na akong multo. Pero nung nakita ko, hindi pa rin ako naniwala. Sometimes your eyes can fool you. That's what I Buti ka believe. nga nakakita ka eh. Ako hindi pa ako nakakakita eh. Kasi naniniwala ko sa nakakita akong multo. Iniisip ko kasi siya matindi kasi may lolo just died. Okay, So, miss na miss namin, parang gano'n. So, parang anyways. Walang ganun-ganyan. The mind can play tricks kasi on you eh. Totoo naman I talaga believe yan. that. Okay. Anyways. Power of the mind yan eh. Yes, okay. Ano pong tuloy niyo po yung kwento niyo? Kasi kaya naano rin ako, kasi may napanood kasi nga ako na about sa kulam, na tumabingi yung kanyang muka. Bell's palsy? Opo, na nagkaroon ng malapit sa pero po Bell's Ate Lala, ito po ba ay bago tayo pumunta dyan, no? Kasi parang ang hirap din naman pag-uusapan din natin yan. Ngayon po, no, yung sinasabi nyo, bumalik yan, no, and you have this condition, no, na nararamdaman nyo. Nakapagpatingin na po ba kayo sa doktor? Opo, ganun kasi lagi ginagawa ko Opo, eh. Pag hindi ako gumaling sa doktor din po. Okay. Yun. Ang
ang nung pangalawang dati hindi nga ako naniniwala, kaso iba na yung tumingin sa akin na albularyo, siya din ang tinuturo. Okay. Okay po. Okay. Tapos kaya ang dati yung pag tinatanong ko kasi yung anak ko, sabi niya siguro na frame up lang daw yung niya, baka yung babae daw nung father niya. Yun Kasi, nga una pong paniniwala ko. Ganito po, let's talk about this in logic, po. Bakit niya kayo gaganunin? Ang tanong ko sa'yo kanina, do you have anything to do with each other's business, everyday life? Wala naman hindi naman kayo nag-uusap, no, nothing. Kung ibagpalagay po natin, halimbawa, baka nga sila may gawa. Okay. It's either yung ex mo, anong mapapala po nila? Kasi nung time na naloloka nga ako, ang nakikita ko silang dalawa at gusto nilang kunin yung anak ko. Tapos na pag-alaman ko na gusto nga talaga nilang kunin yung anak ko. Okay, gusto nilang kunin kasi siyempre anak niya yun I mean, with or without the issue of kulam-kulam, mami, lala, malamang gusto niya kasi anak niya yun I will not be surprised, anak niya yun. Pero hindi ko naman pinagdamot yung anak niya Okay. O pala naman yun nga kung hindi mo pinagdamot, ba't ka pa napapakulam? Sige nga kung sakali. Ang sabi ng mga manggagamot, daw, inggit daw. Yeah, alam mo yung inggit na yan, napakadaling dahilan yan. Pag nagkakorikong ka, sabihin ko, may magpakulam sa inggit. Ay, sorry po, hindi ako naniniwala dyan. It's okay lang po Magpa-doktor po sa tamang doktor po. Ganun kasimple po. Try niyo po magpa-second opinion kasi minsan, di ba, hindi naman ng mga doktor naman, kahit may findings sila, pero kung medyo seryoso, no, mas mahalagang nagpapa-second opinion ka dahil syempre, no, minsan mga tao lang din yung mga yan. Importante makasiguro, di ba? Yun nga din po ang ginagawa ko, kaya laging pag hindi ako gumaling halimbawa sa doktor, nag-ano ko. Okay po. So ngayon po, no, kung ganyan, kasi hindi ko po alam kung saan natutumbukin ito usapan natin. Ngayon po ba, kung nagpatingin na kayo, nagawa po ba ng paraan na napapagaling po ba kayo? Or meron kayong ginagawa na, nakakabuti sa pakiramdam ninyo? O baka kasi po humirap ng manika para makaganti po tayo. Hindi, kasi alam nyo ganito, no? Wala po akong balak gumante. Oo, kasi dapat lang po yan, maganda po yan ganyan, wag po tayo gumante, hindi maganda din. Minsan, di ba, yung mga doktor ganito ang sasabihin sa'yo, no? Kahit minsan na may magkikwento ka na, Dok, may ginagawa, may ganito po akong tinitake, or may ganito akong, may ganito akong ginagawa. Minsan may mga doktor sabihin sa'yo na kahit na yun, against sila doon or hindi sila naniniwala doon, pero pag may doktor na, kung sa tingin mo nakakatulong sa'yo yan, gawin mo yan. Alam mo pero bakit? at the same time, pag i-take mo tong kung ano yung medicine bibigay ko. natin. Oo, Alam mo bakit? Kasi naniniwala ang mga doktor sa placebo effect. Oo. Diba? Kung sa tingin mo, tsaka totoo yan, diba? You have to believe na gagaling ka. Sa mga hindi po kabisado, ang placebo effect po is your ability to heal spontaneously. Halimbawa, marami na po, iba, may mga tao may cancer, but they believe so much, di ba? You keep on believing na gagaling ka. One day, they find out wala ng cancer cells. Sometimes Kasi power of the mind yan. Doon pa rin yan babalik sa power of the mind. Placebo effect, ang tawag ng mga dyan, di ba? Kung ano yung naiisip mo talaga. Yan. Tama, the power Kaya di ba mahalaga sa mga tao nagpapagaling yung support team, 'di ba, yung support group na kung saan 'di ba yung nagpapalakas ng niya ng basta tinutulungan siya, 'di ba, emotionally. Kasi kahit yung mga doktor naniniwala din, 'di ba, basta ganyan masaya, no, mas magaling mas madaling gagaling kaysa yung may sakit ka na nga, ang papatay sa'yo yung pag-worry Yan, tama. Di ba? Ang papatay sa'yo talaga yung sobrang kaba, yung sobrang pag-worry. Hence the depression. Yun daw talaga ang papatay sa'yo, hindi yung sakit mo. Most of the time, di ba? Kaya mahalaga yun. Ikaw, ate, ngayon, okay ka na po ba? Or may pain pa rin po, pero nakakalakad na uli. Okay. Okay. Alam po ba nung ex nyo at saka nung kinakasama na pinagbibintangan nyo sila? Ay, hindi ko pa naman pinagbibintangan. Nagdududa pa lang akong kung Mami, wag na tayo magpakaplastikan pa. Alright? Kasi kung ako yung ex mo at yan ang statement mo, it will always look like
you are blaming me for that. Huwag niyo po sabihin na, kasi po, the mere fact na binanggit mo sila sa amin ngayong gabi, you are thinking na meron silang kinalaman. Kasi sila po yung nakikita ko nung nag-hallucinate po ako. Sila yung dun sa character nung nag-hallucinate ako, sila ang lumalabas. But that cannot just... hindi po kasi pwedeng basihan yan eh. Oo nga po. Diba? Inaano ko lang yung naranasan ko. Paano pag nakita mo si Coco Martin? Paano yun? Diba? Makakapanood mo ng probinsyano araw-araw si Coco Martin, nakita mo pa, paano yan? Anong sasabihin namin sa'yo? Kasi marami na rin po akong, alam ko kaya kayo po, siguro hindi nga nabibil, pero marami po akong naranasan na hindi lang ganon, na hindi napapagaling ng doktor. Sino po yun? Katulad po kasi nung 7 years old po ako, na every 3 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock, puro pantal po ang katawan ko. Okay. Pagkatapos, nung ang nagpagaling lang sa akin, yung tonic, yung dating sa radyo. Tubig? Opo. Mami, hindi po milagro yun. Kasi talagang, mayroon talaga siyang healing properties. It's actually produced by science, yung tonic water po. Opo. Oo, di ba yung mga... Nakikita ko yung palagi tonic. Oo, hindi po yan milagro. Formulated po talaga yun. Hindi, ibig sabihin, itatapat mo lang yung baso dun sa radyo. Alam ko yun, may ganyang programa dati sa radyo. Yeah, itatapat lang, yun lang pinapainom sa akin. Itatapat mo yung tapos inumin mo yung tubig na katapat sa... Alam ko yun, inabot ng nanay ko yan. But again, mami, kasi, mami ganito, you called the program, at kami po ni Kuya Chico, we are compelled, diba, to tell you what we really think of your problem. Okay? If you're going to mention to us yung ulam, ganyan po, and stuff like that, I will tell you, di ba, from get-go, I do not believe in those. Period. Pero alam mo, ito Papa Jackson, ang iniisip ko na lang din, Lala, no? Merong yung issue, no? Ito yung tumatakbo sa utak ko eh. Yung issue between you and itong sa ex mo, hindi ba? Ganyan, parang ano bang dulo nito? May gusto ka bang ayusin, hindi ba? Kasi kung nangyayari yung mga bagay-bagay na yan, ipagpalagay na natin na sila, may gantong eksena at sila talaga yung may gawa. Bitter ka ba? Na minsan ang kailangan na lang gawin dito yung magkaayos, yung magkausap, yun and then maging okay. Tatanong ko nga po sa inyo. Kasi nung last na nagkita kami, iniiwasan na po niya ako. Okay. Tapos pati yung anak nga namin, hindi na po niya dinadalaw. Okay, bakit kanya papakulang kung sakali iniiwasa ka nga? I mean, if he wanted to do, diba, he wanted to have nothing to do with your life, bakit pa niya papakulam? What will he gain? Tapos na yung kulam noon 2008 pa po yun. Parang sabi nung bumalik na sa kanya kasi nga tumabingi na yung mukha niya. Pero other than that po, wala na po ba kayong naiisip na pwede nyo maging, issue na pwede nyo pag-usapan? Kasi nung time na dalagat binata pa kami, parang na-downgrade ng relatives ko. Na-downgrade? Paano po na-downgrade po? Yung dating tao naging palakas. Ibig sabihin yung estado niya sa buhay. Na maliit siya masyado. Ganun, nalait ng mga kamag-anak. Opo. Bakit? Kasalanan mo ba yun? Hindi mo naman kasalanan yun. Yun na nga po. Kaya nga nagtataka ako. Bakit kung totoo man, yun nga nasa isip ko. At saka ang tagal na nun natin, Kaya nga, kaso nga, nung nagpa-check up lang nga ako linang sa, kasi nga, ayaw nga gumaling nung albularyo ako, dun lang uling nga, sabi din nga, matagal na to. So kung tumatakbo tayo sa premise ng minsan yung mga ganyan mga bagay, pwede niyang gagaling, kung maging okay kayo, so may plano ka bang puntahan siya at kausapin? Yun nga po yung itatanong ko sa inyo. Kung dapat pa ba na nga kausapin siya, tapos regarding dun sa kahit halimbawa magkaayos lang kami sa anak namin na yung bang paminsan patawagan man lang niya, yung ganun ba? Ganito po, okay. Alam po ba niya na iniisip mo may kinalaman siya sa nangyari sa'yo? Hindi ko po sure. Kasi
ngayon, nung pagbalik ko lang ng province, gustong-gusto ko siyang kausapin, pero nga, nung nagkita kami, Umiiwas. iniwasan niya po kami. So, wait lang po mami. Alright, ganito po alam po ba niya na iniisip nyo, diba, say kunyari, tanggalin natin yung word na bintang kasi Okay, allergic si mama sa salitang bintang ayaw niya Alam po ba niya na iniisip nyo na siya Yung may kagagawan. yung binanggit nung albularyo na may kagagawa ng kulam? Kung halimbawa may kakilala siya dun sa manggagamot, na-chismis na po sa kanya. So, wala po ba, ano po ba yung, ang itatanong niyo po ba, yung tipong, dapat niyo po ba siyang puntahan? Opo, Yung ganyan? kung dapat ko bang Kasi- kausapin, kung bakit, kung ginawa nga ba niya, or at saka yung sa anak nga namin, yung... Alam mo, yun natin, no? Yung feeling kong, yung concern, main talagang concern dito is yung sa anak ninyo, no? So, kung ang question ay, kung dapat bang puntahan siya, bakit hindi? Diba? At kung sa tingin mo may dapat kayong pag-usapan, bakit hindi? Diba? Bilang mga magulang. Oo, totoo po yan. Sa no? premise na pagiging magulang. Bilang magulang dun sa anak, di ba, yung sabi mo na sana madalaw naman niya and all, kasi hindi mo nga ipinagdadamot, di ba? Na baka kung ito yung iniisip nating dahilan na kung bakit niya ginagawa, kung sakali man sa'yo yan, hindi mo nga pinagdadamot. In fact, gusto mo nga siyang kumbinsihin na, na dalawin naman yung anak, di ba? Yung anak ninyo. Kahit nga sabi ko, tawagan o i-Facebook lang, messenger, ganon. Oo, bakit hindi ba? Instead na I have nothing against po yung pupunta ka sa mga albularyo and kung sino-sino, pero baka pwedeng puntahan niyo po siya, no? At siya yung kausapin ninyo. At dyan sa mga issues Huwag niyo po sabihin yung kasabi ng albularyo ko nagpakulam sa akin. Parang okay, kasi baka hindi yun. Wala kayong maaayos yan. Diba? Ang sabi lang po kasi nung common na kamag-anak namin, ang sabi lang po, kaya daw hindi niya na dinadalaw, sobrang hiyang-hiya daw siya sa amin. Mag-ina. sorry po mami ganito mamaya pwede kong latagan ng pulang telon yung kwarto dito, papuntahin kita, huhulaan kita at i-reverse ko lahat ng hula sa'yo. Pwede kong gawin yun Pasensya na mga pangga, Maybe I'm just that kind of a person who do not believe, that I believe more on science than supernaturals. Period. There's no negotiating sa part na yan sa akin. Pasensya na po kung tinawagan mo ako sa part na ito. I believe in emotions, di ba? If we have to talk about something na hindi nakikita, and it's na very powerful, para sa akin, emosyon lang yan. Nothing to do with supernaturals and stuff like that. Pasensya na po talaga sa part na yan. Hindi po ako naniniwala, di ba, doon sa hula sa'yo. If I were you, if you are feeling anything ngayon po, di ba, sa katawan mo, go to the doctor. Ituloy niyo po yung medication. Di ba? If you think it's helping you to faith healer po kayo, go ahead po, wala pong andyan. Pero kung sabihin niyo po sa kanya, 'di ba, na sinabi po nung albularyo na siyang may dahilan ng ganyan. Para po kasi pag ako yung lalaki, maiirita ako sa iyo Mas lalong magagalit. Mas lalong magagalit talaga, mabubuisit. Now, hindi naman kasi yun Ang punto, pupunta ka sa kanya to talk about the real issue, which is yung parenting. Yung pagiging magulang nyo doon sa bata, hindi ba? And malay lang natin na baka gawin mo yan, pag ginawa mo yan, maging okay ang lahat kung naniniwala tayo or ikaw na yun ang pinagmumula ng lahat ng mga nararamdaman mo and all. Diba? So, hindi ka pupunta doon para makipag-away. Ay, hindi po. Pupunta ka doon. Kahit nakailang babae na siya, never ko pong inaway. Mami, wait lang po. Ganito, Kasi, sorry po kasal kayo, di ba? Ay, hindi po. Hindi rin po you have nothing to do with this life. Ang inanong ko lang po yung... Di ba, mami, stop. Hindi ka, nagpanting yung tanya ko, kahit nakailang babae na po, wala ka nang pakialam, hindi ka masawa Hindi, inaano ko lang, kinikwento ko lang yung nakaraan. That's my point, mami, wala ka nang kinalaman sa kanya. You're not even married. You've got nothing to do with his life. The only connection you guys have ay maging magulang. Period. Nothing more, nothing less. Di ba? I mean, I don't see the point na kahit meron siyang, kasi mami ganito, meron siyang kinakasama ngayon, may asawa? May kinakasama, may girlfriend po. May girlfriend siya? Opo. Okay. May kinakasama at saka may girlfriend. Oh, may pakialam ka ba?
Wala nga po, pero ang pakialam ko nga po yung sa anak namin. That's the point. Ang tanong po, kung ba'y kinakasama siya, may girlfriend siya, bakit kanya papakulam? Hindi po kasi nga po, 2008 pa po yun. Lumabas lang po nung po ako ngayong year na to. May kalimutan mo na yan. Puntahan mo siya bilang mga magulang. Huwag mo nang isama yung part na yun. Yung ganung premise, ate, yung punta ka doon, hindi ka mga away, pupunta ka doon, gusto mo makipag-usap ng matino bilang tao at bilang magulang, pareho kayo magulang ng anak ninyo. And let's see, no? And hope na baka naman. Ilang beses ko na kasi siyang trinay kausapin kaso ayaw nga niya makipagkita. Ay, huwag niyo pong ipilit. Ganun na lang po. Kasi nakaka-insulto rin sa anak niya, pinipilit niyo siya sa tatay niya. Hindi rin naman po tama yun. Kasi minsan, kaya ako minsan na nasasaktan. Kasi minsan, tinutukso pa ako ng anak ko sa tatay niya. Kasi gusto ng anak ninyo na tapos pag halimbawa yung mga relatives niya, sinasama pa rin ako dun sa pagpipilian. Bakit niyo po alam to? Close po ako sa mga relatives. Mag-move on na rin po kayo kasi hindi na ikaw ang jowa, may iba na Mami, ganito alright. Uulitin namin yung punto namin ni Kuya Chico. The only connection you have with this guy ay yung anak ninyo, period. Nothing more, nothing less. Apo. Alright? Now, bilang respeto kung sino man na magiging girlfriend niya o asawa niya, layo mo yung mag-anak niya. Kasama na yun sa dapat mong pag-move on. Oo, layo mo ka, di ba? Wala namang problema, naging close mo yung, di ba, in the process, maging close mo yung mga kamag-anak niya. Kaso hindi na nga kayo So wala na ring sense, masyado na nag-connect ka sa mga kamag-anak. Wala nang point. Nakakairita lang siya actually pag ganyan. 'Di ba magtatanong siya, kukwento yung kamag-anak ko, nandito si kausap namin si ganyan. Pero what for? Bakit? Anong mararamdaman ng jowang bago? 'Di ba? Ikaw, sorry mami, hindi na makikasal, 'di ba? Para sa kasi pag tinanong kasi, 'di ba? Pag tinanong kasi yung lalaki, baka ang sagot niya nabuntis ka na lang niya. Yun na, 'di ba? Ganun na magiging premise, hindi na makikasal Tama ba? Opo, ang nasa isip ko rin naman ang sa akin lang yung anak yun, tama naman yun, Ate Lala. Yun naman talaga yung concern natin ngayon. Kaya lang, kumbaga, nagsanga-sanga na lang, ang dami na nating, ang dami na ito yung pinag-ugatan, no? Yung issue nyo sa anak, and then meron ng ganitong issue, meron ng ganyan-ganyan. So, doon natin, no, yung root cause nung problema, yun ang solusyonan natin. The only thing that you could do, puntahan siya, di ba? Hindi ka nang-aaway. At siguro naman, kalmado ka naman sigurong tao. Diba? The way you talk to us right now. Feeling ko ang ganda nito Mukha naman kalmado ka, Ate Lala. So, ganun lang. Di ba? Yung may malinis ka lang na intention, wala nang iba pa. Pero pag diba, ko po, paano ang approach ko nga po sa kanya? Kasi nga, yun nga yung last na hindi kami hinarap. Well, ayun na nga po, no? Kung ginawa mo na yung part mo, tumigil ka na rin. Pag ginawa mo na yung part mo pero wala pa rin, no? Sabi nga ni Papa Jackson, siguro naman. Kasi po, wag mo naman ding hayaan po na yung anak mo, may insulto rin yung pagiging anak niya at ipinipilit mo sa tatay niya. Tama na yung welcome, napuntahan niyo yung anak niya pag gusto niya, pero para ipilit mo po yung bata, nakaka-insulto naman po sa bata yun. Huwag niyo na po ipilit, hayaan niyo na lang. Ilang taon natin ngayong bata? Matanda na po. 18 years old. Hindi mo na actually, hindi mo na ka-na-bridge yung dalawa Pwede na yung anak mo dumiretso Oo, actually. Yun na nga po nung last time na bago nga ako umalis ng naasar ako sa kanya kasi hindi man lang, kasi nagpa-opera nga siya, hindi man lang siya nagpasalamat sa anak niya na dinalaw siya. Walang Kaya sabi ko, bahala na wag na ang siyang kausapan or wag na mag-reach out yung anak ko. Huwag niyo nang pipilit. Kaso biglang tumawag nung Pasko sa akin na may bibigay daw siya sa anak namin. Yun ganun. Alam mo, feeling ko talaga itong pinakamalaking hinala ko dito. Mahal pa nito yung ex niya. Di pa naka-move on to. Tama ba? Siguro po. Yan yung mga sagutan. Hindi kasi ako naman noon nung diretso ko nang sasabing mahal ko siya. Pero nung time nga na nag-hallucinate nga ako, talagang na ako na wala na naggulat na lang ako bakit gano'n nga lumabas. Magna-no comment po ako dyan, ma'am. Hindi man ako doktor. Kung magpapanggap po ang albularyo, kaya ko interpret yan.
Baka sila yung baka Sige nga, magpanggap. baka kasi sila yung masanhin ng iyong sama ng loob. Pwede kong ganun di ba? And maybe it can be a factor sa buhay mo ngayon, but that will be unfair. Kasi pwede wala namang ginagawa talaga yung mga yun sa'yo eh. Di ba? Ganito mami, okay. Alright, if you think may ginawa ka na para lapitan pero hindi ka pinansin, hayaan mo na, let it go. Hayaan mo yung anak mo dumiretso. Now, sabihin mo na lang sa anak mo, di ba, na wag niya ipilit yung sarili niya sa tatay niya kung talagang, kasi hindi maganda. Kumbaga, hayaan na lang natin na siya bilang tatay ang lumapit sa inyo o doon sa anak. Ganun na lang. Tapos mami, ikaw, di ba may karamdaman po kayo? Get well soon po, sana gumaling kayo, magpa-doktor ho kayo, ha? Magpa-doktor ho kayo. Or do whatever na sa tingin mo, Ate Lala, ay nakatutulong sa'yo. Diba? Para, and get well soonest. Get well now kung pwede. Okay po? Apa, thank you po. Sige po, apir. Salamat po sa Ate pagtawag. Lala. Thank you. Chico, hi Po. daw, sabi nung anak ko. Ay, hi po. Hi, anong pangalan ng anak mo, ate? Janil. Si Janila, 18 years old. Opo, nagpe-Facebook kami DJ, mag-ina, ikaw ang idol niya. Talaga po. Nako, maraming salamat po, mami, ha? Sige po. Sige, get well now po. Thank you po. Janil! Andyan ba siya? Opo. Kasapin po namin. Si Janil. Naku, parang malapit. Magkatunog po yung pangalan namin sa Jimbel tsaka buhay. Janil. Ay, akala ko naman ba? Kuya, Hello po. matulog ka. Hoy, Janil. Yes po. Tinutulungan mo ba yung nanay mo sa mga, Oo naman po. Di ako naniniwala sa'yo. Judger pala ako. Kumusta ka naman? Okay naman po. Sige, magpakabait ka, yung nanay mo. Alalayan mo si nanay mo, ha? Opo. Yung nanay mo, hindi niya pinupulot yung pera sa ibang bansa, ha? Opo. Aalis na naman yan, magpapakapagod sa ibang bansa. Ay, hindi na po kayang umalis eh. Ganun ba? Ikaw na lang umalis, maging pangit. Oo, alalayan mo si mama, ha? Alam mo naman, sa ganitong pagkakataon, higit kailangan kanya. Yeah. Diba? Bilang ikaw yung katabi niya dyan, di ba? Opo. Sige. Nag-aaral ka ba? Medyo po, medyo. Medyo nag-aaral nag-aaral. yan. At least okay na rin. Sasampigayin ko to. Medyo nag-aaral. 50-50 po. Yan. Magaling. Mahusay. Medyo nag-aaral. Medyo ulo ko doon. Sige. Salamat. Bye-bye. Janil, maraming salamat. Salamat po. Ayan, bye-bye. Si Janil. At saka si Ate Lala. Abay, hayop isagot, medyo? Paano mo, nag-aaral ka ba? Medyo. Alam mo na kung ano yun. At least, kahit paano, may positibo din naman. Medyo nag-aaral. Kaya lang kalahati din. No? Can we talk about that? Paano ba yun? Sige nga. Hindi, can we talk about yung kulam? Kulam. Okay. Usually, base sa mga, napapanood natin sa mga TV, lagi yan, tama ka, ang pinag-uugatan ay inggit. Yan, Lagi yan. Madali kasi ibintang sa inggit. Inggit or masidhing, Galit. Yan yun eh. Yung matinding galit towards someone, yan yung pinag-uugatan. Yan yung laging root cause niyan, no? Yung inggit. Totoo naman talaga na ang inggit, hanip talaga yung inggit. Kung yung love, sabi natin the most powerful, if not one of the most powerful, presence na meron, or energy, lalo yung inggit din, isa pa yan, Totoo yan, ang inggit kayang baguhin ang isang tao. Ay, nako. Inggit sa trabaho. Yeah, Di ba? Inggit sa kahit na saan. Ganyan, di ba? Ay, nako, inggit. Meron bang masasabing magandang inggit? Well, if it becomes a positive outlook para sa iyo. Kumbaga, yung nainggit ka lang, halimbawa, siya may business, parang ganyan, or I'll give you a direct example. Sige. 'Di ba? Alam mo naman nag-multi-level marketing ako, Yan. food cart. correct. Every time nandun ako sa office namin, madami naka-sports car doon. Okay. O, 'di ba? I want to have my own sports car. Yes. Diba kasi, 'di ba, lahat meron. So, you have to work hard for it. Correct. So, if it makes you work harder for something, then it's good inggit. Totoo. Diba? But if meron kasi inggit na gusto mo mawala sa taong iyon, yung meron siya, Oo. diba, para maging pantay kayo. Walang umunlad sa inyo. That's crab mentality. Correct, no? Yung yung inggit na dapat mawala yun sa kanya at mapunta sa'yo. Yan. May ganyan eh. Pwede namang hindi mawala sa kanya, yung para sa kayo meron. Oo, bakit hindi? Diba? May Okay lang naman siguro yun. Pero jealousy.
O yan na. Jealousy in a bad, ano. Crab mentality. Hindi ba? Crab mentality. Ewan, Inggit, mga talangka. Marami yan, ha? Well, siguro, Marami yan. short of saying, Kuya Jay ko, ay, hindi ako naniniwala sa mga kulam-kulam. Multo-multo. Oh, well, di ba? Yan, kanya-kanya din naman ang paniniwala yan. Ikaw nga sinabi mo, nakakita ka ng multo, hindi ka naniniwala. Pero di ba, ako naman naniniwala ako, pero never naman ako nakakita. Yung mga, alam mo yun, yung mga ganyan-ganyan, mga multo-multo na mga ganyang keme. Pero... Okay, basta alam mo naman siguro yung... Oo, di ba? Alam mo na. Oo, lagi naman tayo magkasama. alam ko yan. alam ko yan. Anyways, mga bangga, tawagan nyo ang 7212429. I'm enjoying the evening. Yung mapapata Hindi na evening, huy, umaga. Tignan mo, morning, nagugulat nga ako, umaga na talaga. Totoo ba to? Bilis ng oras. Yung mga hindi pa lang nababate, next break po tayo mabate. In the meantime, madali kayo pakikinig po sa lahat ng mga... Ay, hello sa mga nasa Facebook Yung mga nanonood po sa amin, ang aming istasyon po ay 106.7 Energy FM. Totoo yan. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo! Yan.